Bong Revilla balik kulungan dahil sa patong-patong na kaso. Supporters nagrally para ipagtanggol si Bong. Haharapin ko to ng walang takot. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hindi kami sinuhulan, binayaran para pumunta rito. Mahal namin si Senator Bong Revilla. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Balil-himas-rehas na naman ang dating senador na si Bong Revilla Jr. matapos itong sumuko sa Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police matapos maglabas ng arrest warrant laban sa kanya ang Sandiganbayan 3rd Division. Ayon sa ulat, kinasuhan si Revilla ng non-bailable malversation na may kaugnay sa 92 milyong Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa pamamagitan ng isang video na ipinost niya sa Facebook, nagbigay ng mensahe si Bong bago siya tuluyang sumuko sa mga otoridad. Humiling ng dasal si Bong sa gitna ng kinakaharap na kaso. Dito, inihayag niya ang kanyang pagkadismaya sa tinawag niyang lack of due process, kaya naglabas ng warrant of arrest at hold departure order ang Sandiganbayan laban sa kanya. Ikinalulungkot niya na tila wala umanong due process, at iginiit na haharapin niya ang mga kaso ng walang takot. Dagdag pa niya, naniniwala siyang hindi siya pababayaan ng Panginoon sa kabila ng kanyang pagiging inosente sa bintang na kumita siya sa flood control projects noong senador siya. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan. Hihingi ako ng panalangin at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Sa kasalukuyan ay nasa custody na ng Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crame ang aktor at dating senador, matatandaan noong September 2025. Nauna nang pinabulaanan ni Revilla ang mga paratang na ibinabato sa kanya kaugnay ng umano'y irregularidad sa maanumalyang flood control project. Isa si Revilla sa mga pangalang lumutang matapos magbigay ng sinumpaang salaysay ang mga district engineers at mga opisyal sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa pagsisisiwalat ang GAA insertions noong 2024 na nagkakahalaga ng 300 million pesos ay para kay Senator Ramon Bong Revilla na noon ay kumakandidato bilang senador para sa 2025 senatorial elections. Samantala, nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ng aktor at dating senador sa harap ng gusali ng Sandiganbayan sa Commonwealth, Quezon City. Nagpakilalang mga residente ng lalawigan ng Cavite ang mga naghihintay at nag-aabang sa pagdating ni Revilla sa Sandiganbayan para sa pagbabalik niya sa arrest warrant matapos ang kanyang voluntaryong pagsuko, nakasuot ng mga t-shirt na kulay puti, na simbolo ng kadalisayan ang mga sumusuporta kay Revilla. May mga hawak din silang identical white papers na pare-pareho ang fonts ng mga letra. May mga nakasulat ditong kaisa mo kami sa laban Senator Bong Revilla, mahal ka namin Senator Bong Revilla, at alam ng Panginoon na wala kang kasalanan Senator Bong Revilla. Sinabi ng mga taga-suporta ni Revilla na hindi sila binayaran at kusang loob ang pagpunta nila sa Sandiganbayan para ipakita at ipadama sa dating senador ang kanilang pagmamahal. Ayon sa kanila, hindi sila naniniwalang totoo ang mga paratang na sangkot si Revilla sa mga anomalya sa flood control project anomalies.